Maraming salamat sa ating Executive Secretary, anak ng Batangas, ang Executive Secretary, Secretary Ralph Recto. Babatiin ko rin ang butihin at matalik kong kaibigan na, magsiupo po tayo. Babatiin ko rin po ang ating butihing gobernadora at nakaibigan ko, alam niyo po, ang katotohanan, ay mas nauna ko pa naging kaibigan si Ate B. Ate B pa lang siya noon, di pa siya gobernador noon. Bago ko naging malapit naman sa pamilya ni Ralph Recto at kababata ko silang pareho. Ngunit hindi ko akalain na bibisita ko rito sa Batangas bilang isang Pangulo na magbabati sila sa isa't isa, may kilig pa ng konti. Sa ibang probinsya, walang ganyan eh. Dito lang yan sa Batangas. Ang dating congressman and the present mayor, magandang hapon ang ating mga kongresista na nandito, lahat ng LGU executives, mga mayor, at ang ating mga barangay officials, mga ABC president, barangay chairman na nandito lahat, at ang isa pang grupo ng beneficiary, ang ating mga scholar na ating binibigyan ng kaunting tulong. Ako po ay nagagalak makarating dito sa inyo, sa Batangas, hindi lamang dahil matagal-tagal na rin ang hindi ko nakakapagbisita at lagi kong tinitingnan kung kailan ako makakabalik at ay natutuwa na nabigyan naman ako ng pagkakataon na makabalik ngayon sa inyo rito. Lalong-lalo na dahil ating ilalabas at sinisimulan itong ating mga bagong programa. Ito nga yung ating narinig, itong unang-una, yung sa LGSF, na ang ginawa po namin ay magbibigay kami ng pondo sa mga LGU, sa mga probinsya, sa mga city government, at kuminsan, pag pinag-uusapan ng LGU, pag narinig mo na LGU, iniisip lang natin bayan, sa lungsod, at saka probinsya. Hindi po natin dapat makalimutan ang barangay. At kaya naman sila ay kasama, ay isang napakahalagang bahagi nitong ating mga programa na ginagawa. Yung LGSF po ay binibigay natin sa mga local government executives upang tumulong at sa ating mga programa na inilalahad ng ating pamahalaan. At ganun din sa ating mga barangay ay nagbibigay din tayo dito sa ating ibang programa naman na nanggagaling sa Socio-Economic Development Fund, ay lahat po ng pondo na ito, halimbawa yung LGSF po, matagal na pong nandyan. Yung Socio-Economic Development Fund, Projects Fund, nandyan na rin, matagal na rin yan. Ngunit, hindi ko po makalimutan, nung governor ako, nakikita ko itong mga pondong ito, hindi naman nabababa sa local government. At nagagamit kung saan-saan. At siyempre, alam natin, alam mo, 3 terms din po ako na governor sa Ilocos Norte. So, 9 na taon ako nandun. At marami talaga akong natutunan. Kaya mula nung naging governor ako, bago po ako naging presidente, naging vice governor po ako. Naging governor ako. Tapos naging congressman ako, naging governor ulit. Lagi kong sinisipa sa trabaho ko, kaya pabago-bago. Bago naging congressman ulit, tapos naging senador. Kaya mula nung nag-governor po ako, sinasabi ko na, bakit hindi nyo ginagamit ang ating mga local government? At ang nararamdaman ko dati bilang gobernador ay inuutusan lang kami ng national government, etong gawin ninyo, etong gawin ninyo. Hindi naman bagay. Sabi ko, madalas ko nga sabihin, nung una ako naging senador, sinasabi ko sa mga kasama ko, si Senator Ralph noon, alam niya to, ay sinasabi ko sa kanila, alam niyo yung mga ginagawa ninyong mga panukala, ay maganda yan kung tignan mo sa papel.
Pero sinasabi ko sa iyo, bilang dating gobernador, pagbaba niyan sa local level, walang mangyayari dyan dahil hindi tama yung approach ninyo. Kaya kailangan baguhin ninyo ang inyong pag-iisip. Kaya mula noon ay lagi kong iniisip, ang local government ay in many ways, pwede mong sabihin, ay napakahalaga para sa buong pamahalaan, sa lokal na pamahalaan at sa pangbansang pamahalaan. Dahil, lagi ko pong sinasabi, kahit napakaganda ng mga programa, ng mga proyekto ng national government, kung hindi po sisipagan, kung hindi po gagawin na magandang trabaho ng ating mga local government, ang taong bayan wala naman pong mararamdaman. Pag hindi maayos ang patakbo ng mga mayor, pag di maayos ang takbo ng ating mga board member, pag hindi maayos ang ating mga barangay chairman at saka barangay official, hindi po aabot kahit na ano pa ang binibigay ng national government. At ang katotohanan, hindi kaya ng national government gawin lahat yan kung hindi tulungan ng local government. Kaya po, ito po ang naging resulta po niyan. Ang naging bunga po niya ng pag-iisip na yan, itong mga programang kagaya nito na LGSF na nagbibigay tayo sa local government executives nang sa ganon ay magawa nila lahat ng mga kanilang pangangailangan. At naisip din namin, dapat yung mga barangay dahil kailangan natin tulungan. Dahil alam naman natin, ilang beses natin naririnig sa pagka umabot, yung mga barangay chairman, kailangan namin yung barangay at saka SK. Lagi natin naririnig. Pag dumating sa kanila, meron silang proyekto, meron silang gustong gawin. Sasabihin, wala na tayong pondo na nagamit na yung 10%, napunta na kung saan-saan. Sabi ko, hindi naman siguro tama yun. It's time already na may hawak na pondo rin ang ating mga barangay chairman. Dahil kung ano man ang kayamanan ng national government, ay hindi dapat maiwan sa taas. Dapat maibaba lahat yan. Yan ang pinakamahalagang trabaho ng lahat ng public servant. Kaya sabi natin, mag-isip tayo. Kaming dalawa ni Sec Ralph, mag-isip tayo ng magandang programa para matulungan ang ating mga barangay chairman, ating barangay officials, na makapagbigay din, mailabas din nila yung kanilang initiative para kung ano ang pangangailangan nila. Dahil lagi ko pong sinasabi, as a local government official, nung governor ako, pinagmamalaki ko lagi, walang mas nakakaalam dito sa probinsya ko kaysa sa ako. Ako ang governor dito. Kung may mas marunong dito, siyang dapat maging governor. Dapat yung governor, ikaw ang pinakamarunong doon sa lugar mo. Kaya naniniwala din ako, lahat ng mayor, kayong pinakamarunong doon sa bayan ninyo. Yung mga barangay chairman, yung mga barangay official, kayong nakakaalam kung ano ba talaga ang kondisyon doon sa lugar ninyo. At lagi ko pong sinasabi noon pa, makinig kayo, yung mga national official, makinig kayo sa local government. Dahil magbibigay nga naman sila ng problema nila. Pero madalas, sila rin ang magbibigay sa iyo ng solusyon doon sa problema nila. Dahil hindi namin alam ang kondisyon doon sa inyo. Kayo magsasabi, ang pwedeng gawin, ganito, ganyan, pinakamaayos na solusyon dyan ay ganito, ganyan. Kaya nabuhay po itong mga programang ito upang mabigyan ng pagkakataon ang ating mga local government official na tugunan ang talagang mga problema na hinaharap ng kanilang mga constituent, ang mga nandun na inaalagaan nila sa kanilang mga bayan, sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga lungsod, sa kanilang mga probinsya. Yan po ay yan po ang pinanggalingan po nitong lahat ng pag-iisip na ito. At idadagdag ko na rin, hindi po kasama dito sa programang ito, ngunit yung kahit na yung pagpatayo po natin, dahil kulang na kulang tayo sa silid-aralan. Kaya't gumagawa kami ng malawakang proyekto para magtayo ng silid-aralan. Ngunit tinanong ko, kung pinakamabilis natin
na pagtayo ng silid-aralan, ilan ang magagawa natin? Ang kulang natin, ganito karami. Ano magagawa natin sa bawat taon? Ganito lang Kakaunti naman. Bakit ganyan? Hindi tayo matatapos niyan. Naisip ko rin. Sabi ko, kayang-kaya ng mga local government yan. Kaya pati sa pagpatayo ng silid-aralan, kasama na ngayon ang local government. Kaya po, ay patuloy po natin ginagawa ito para makatulong din. At unang-una, alam po ninyo na ibanggit na yung 200,000 ay binibigay natin sa kada barangay, ay 100,000 doon, ay para sa education, para sa mga scholar na gagawin natin presidential scholar. Tigda 20,000 ang ibibigay natin, mamimili ang ating mga barangay official doon sa lima na deserving student para naman tiyakin ay makatapos naman sila. At sa ating mga province, sa ating mga bayan, ay ganun din ang ating ginawa. Dinaan naman namin po sa Local Government Support Fund, yung LGSF, at upang ito naman, yung programa na pagbigay ng bigas. Dahil ito ay napakasimpleng bagay, ngunit napakalaki po ang epekto po nito. At asahan po ninyo, hindi ito minsanan. Hindi ito nangyari, ganito, magpo-programa tayo, magpapapicture tayo, tapos wala na, hindi nyo na makikita. Halimbawa, yung pagbigay ng bigas ay kada 2 buwan ay magbibigay ulit ng bigas. So, 6 na beses sa isang taon. Dahil po, nung una akong umupo bilang Pangulo, ay may nagtanong sa akin na hindi ko ini-expect na tanong. Tinanong sa akin, ano ba talagang, pagka natapos ka, nagsisimula pa lang ako noon, pero yun ang tanong, pagka natapos ka, ano yung talagang pangarap mo para sa Pilipinas na sana natupad mo? Ang sabi ko, ang pangarap ko ay sana pagbaba ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya dahan-dahan po natin, tinatrabaho na umabot tayo doon sa pangarap, maging totoo ang aking pangarap. At para naman sa barangay, yung 200 ay pero yung mga scholar, dahil po napakahalaga na ang ating mga kabataan ay makapag-aral. Dahil alam naman natin, matagal na nasa eskwela pa tayo, naririnig natin, ang pag-asa ng bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. At ang pag-aaral at pagka nag-graduate, basta't may pinag-aralan, kahit na po ano pang mangyari sa taong yun, yung yaman na yan, na na-train sila na mabuti, na marami silang alam, na natuto sila, may disiplina sila, yung yaman po na yan ay kahit ano pang gawin, hindi kayang nakawin ng kahit sino. At yan po ay magagamit ng ating mga kabataan habang buhay nila. Kaya't sa palagay ko, isa na ito sa pinakamagandang maibigay natin para sa ating mga kabataan. Patuloy po natin gagawin ito at sinasabi ko sa inyong lahat, kagaya na sabi ko, huwag niyong isipin na minsanan lang ito. Ngunit, babalik ko rin sa inyo. Sa ating mga government officials, sa ating mga local government, pagbutihan ninyo itong ginagawa natin mga programang ito. Pag maganda ang maging resulta nito, asahan ninyo, sa susunod na budget, lalakihan pa namin ang pondo para dito. Kaya, the success or failure of these programs depends upon our working together well. Yung pagkakaisa ng national government, pagkakaisa sa national government at saka sa local government. At kung maayos ang maging trabaho natin, makikita ng tao yan. At masasabi natin, maganda pala ito. Dagdagan natin ang pondo para mas marawak pa, mas marami pa tayong matutulungan, mas marami pa magkakaroon ng benepisyo dito sa ating ginagawa. Nagkataon naman po, nataon, itong programang ito, talagang ito yung schedule ng mga programang ito. Nataon pa na nagkaroon ng gera sa gitnang silangan.
At alam naman natin ang nagiging problema, tumaas ang presyo ng langis. At alam na natin yan. Pag tumaas ang presyo ng langis, kasama na dyan lahat ng bilihin ng tao. Ay sabi ko naman sa ating mga economic manager, wala naman tayong magagawa doon sa langis. Dahil wala naman tayong sarili natin. Meron tayong konting gas, pero kakaunti lang. Kaya umaasa tayo sa presyuhan sa ibang bansa. Ngunit, ang maari nating tulungan ay ang presyuhan ng pagkain. Kaya po ito ay naging kasama sa ating pag-iisip. At sa palagay ko naman, itong mga programang ito ay patuloy na gagawin at tamang-tama ay dahil may krisis ng langis ay tamang-tama yung mga nangangailangan ay matutulungan. Kaya sana po ay ito ay maramdaman ng lahat, titiyakin po natin na ito ay maramdaman ng lahat. Hindi lang po ang mga opisyal, hindi lamang po ang mga nakakalapit, may access, Ngunit lahat po ng taong bayan, lahat po ng ating mga kababayan. Ito ay galing lang po dahil alam naman natin tayong lahat, lalo na tayong mga nasa public service, nasa serbisyo publiko, ito po ay bunga lahat ng ating pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya po hindi po kami titigil, kaya po hindi po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog, hindi nakakain hanggang po masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginawa natin at naramdaman ng tao at marami tayong natulungan at marami tayong nagawa pagandahin ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. Tinapatan niyo po yung init ng panahon sa init ng pagsalubong sa akin. Maraming salamat po. Magandang hapon po.